Hi guys! Pag-usapan natin ang isang napakahalagang topic sa larangan ng healthcare, ang respiratory failure. Ano nga ba ang respiratory failure? Sa simpleng paliwanag, ito ay ang pagkabigo ng baga na gawin ang pangunahing trabaho nito, ang maghatid ng oxygen sa katawan at magtanggal ng carbon dioxide. Kapag hindi sapat ang oxygen na napupunta sa mga tissues o kaya naman ay naiipon ng carbon dioxide sa katawan, nagkakaroon ng respiratory failure. At tandaan, ito ay isang life-threatening condition. Kaya napakahalaga ng papel ng mga healthcare professionals, lalo ng mga respiratory therapist, sa pagbibigay ng oxygen therapy, paggamit ng ventilator at pagmonitor ng pasyente. Ngayon, bakit nga ba nangyayari ang respiratory failure? Karaniwan, ito ay dahil sa imbalance sa pagitan ng workload ng paghinga at kakayahan ng baga at respiratory muscles. Kapag masyadong mabigat ang trabaho ng paghinga at hindi na ito kaya ng katawan, nagkakaroon ng failure. Ngayon, alamin natin ang dalawang pangunahing uri ng respiratory failure batay sa arterial blood gases o ABG. Una, ang type 1 o hypoxemic respiratory failure. Dito, ang pangunahing problema ay mababang oxygen sa dugo. Ito ay nangyayari kapag ang PaO2 ay mas mababa sa 60 mm of mercury. Ibig sabihin, hindi nakakapasok ng maayos ang oxygen sa dugo. Karaniwang sanhi nito ay pneumonia, ARDS o pulmonary edema. Pangalawa, ang type 2 o hypercapnic respiratory failure. Dito naman ang problema ay mataas na carbon dioxide sa dugo, kung saan ang PaCO2 ay higit sa 50 mm of mercury. Ibig sabihin, hindi na ilalabas ng katawan ang carbon dioxide. Tinatawag din ito na ventilatory failure. Karaniwang nakikita ito sa COPD, neuromuscular diseases o chest wall problems. Ngunit, mahalagang tandaan, sa totoong buhay, lalo na sa acute cases, maraming pasyente ang may parehong mababang oxygen at mataas na carbon dioxide. Ngayon, pag-usapan naman natin ang acute at chronic respiratory failure. Ang acute respiratory failure ay biglaan at mas delikado dahil hindi pa nakakapag-adjust ang katawan. Samantalang ang chronic respiratory failure ay unti-unting nangyayari at may kakayahan ng katawan na mag-compensate. Halimbawa nito ay ang mga pasyenteng may COPD na sanay na sa mataas na carbon dioxide levels. Sa huli, ano ang dapat nating tandaan? Ang respiratory failure ay pagkabigo ng gas exchange sa baga. Maaring dahil sa mababang oxygen o mataas na carbon dioxide. At kadalasan, parehong nangyayari sa isang pasyente. At higit sa lahat, ito ay isang critical condition na nangangailangan ng agarang atensyon. Thank you for watching guys!